Hello everyone, palapakan natin ang Panginoon. Are you blessed? Sige nga pong ngitian ninyo yung mga katabi. At sabihin nyo sa katabi ninyo, you are greatly blessed and highly favored. Because you are deeply loved by God. Ganda, nung napapahinga ko, wala ako naintindihan sa sinabi nyo, ha? And sa mga nanonood po sa atin online, this is Solution Grace Church. Welcome po kayo and my name is Laverne Ducot. Ako po ay nagagalak na makasama kayo. And of course, sa mga kaibigan natin on-site, ay nagpapasalamat kami for coming. At sa mga bisita po natin, thank you po for coming. Kayo po ay kaibigan ni Brother Clem, if I'm not mistaken. Thank you for... Roland. Hindi nyo kilala. Ang pangalan mas kilala siya ay Roland. Brother Roland, we're waiting for you. Nandito na yung mga kaibigan mo. So welcome po at salamat po for joining us today. At sa mga kaibigan din po natin online, salamat dahil kayo po ay kapiling namin kanina pa lang. At sa ating po pag-aawitan, talaga namang ako po personally ay sobrang blessed. Kayo po ba ay napagpala din na ating pag-aawitan? Amen. Talaga? Ba't parang hindi masyadong halata? Amen. Are you blessed? Amen. Muli po sabihin niyo sa katabi ninyo, good morning. Yes. Naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday? Na sabi po ng ating mga tinalakay, alam niyo po ang sikreto para hindi po managumpay ang kalaban sa atin. Kapag tayo po ay punong-puno ng kagalakan, hindi po makakalusot ang kalaban sa atin. Because sabi nga po ng kasabihan, Satan cannot manage a peaceful believer. Kapag kayo po ay nakikita ng kalaban na hindi aligaga, hindi po kayo warrior, sasabihin ng kalaban, di ba sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So naghahanap siya ng kanyang sisiluin. Pero kapag nakita niya yung kanyang mga nakikita, kagaya pumasok, kunwari lang, nakita niya yung mga taong gusto niyang siluin, mga nakasmile. Kasi hindi nga po nababasa ng kalaban ang isipan natin. Pero minsan, nagtatagumpay siya pag nakikita niya yung mga nakikita niya, uy, nakasimangot ito. Yun na, atakihin na niya. Pero tayo po, praise God. Dahil nag-uumapaw ang puso natin sa pasasalamat sa Diyos. Sabi ng kalaban, hindi natin pwedeng biktamihin itong mga tao to because punong-puno sila na kagalakan at kapayapaan. Even though, tayo po ay nahaharap sa samot-saring mga problema. Amen? Amen? So practicein natin, smile po tayo. Kasi ito po yung tinatawag na unspeakable joy that's coming from the inside. Hindi lang tayo masaya, tayo po ay punong-puno ng kagalakan. Amen? Yun, salamat. Amen. So, ang atin pong umagang ito ay pupunuin natin ng kagalakan because ang ganda po ng mensahe para sa atin ng Panginoon. Amen. At I pray na gamitin po kung daluyan ng pagpapala ng Panginoon. At sa mga nanonood po sa atin online, so once again, we welcome you. Salamat po for joining us. At gusto po namin makapiling pa kayo every Sunday. At nang sa gayon ay maranasan po natin yung tinatawag na corporate anointing ng Panginoon. Iba po talaga kapag tayo po ay on-site. Amen? At ako po ay excited na to give you the message. So, once again, can I invite you to pray? Panginoon, Aba, once again, we thank you. Dahil kami po ay dinako mo ngayong umaga. Hindi lang para kami po ay nakaupo. Pero Lord, kami po ay expectant because kayo po ang nagdala sa amin sa simbahang ito. At tulungan niyo po kami maunawaan at patuloy po kami mamangha sa yaman ng yung biyaya na sa amin po mga kaluluwa ay mapagpapalaya o magpapalaya sa amin. O Diyos, maraming salamat po. Dahil kanina pa lang sa aming pag-aawitan, nag-uumapaw na po aming mga puso at hindi po magkumahog, Panginoon, dahil hindi nga po sapat na aming mga salita at pangusap para ihayag ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, at itutuloy po namin na aming pagpupuri ito sa pamagitan ng pakikinig na iyong salita. So Lord, use me as your mouthpiece at mailahad at maipahayag ko na malinaw ang iyong salita. At ang pangalan ng Panginoong Jesus ang amin pong itataas simula, gitna hanggang wakas. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. At sa umaga pong ito, ako po ay talagang natutuwa dahil alam kong kagaya ko po na akin pong inaaral yung mensahe natin for today ay sobrang namamangha ako sa kabutihan ng Panginoon. Alam nyo,
Nung isang araw pa habang kami po ay nasa sasakyan ni Mrs. Lagi ang kwentuhan namin mag-asawa. Sasabihin lagi sa akin ni Mrs. Alam mo, best, napakabuti ng Panginoon. No? Laging gano'n ang kwentuhan namin. Sabi ko, bakit naman? Kasi ganto, ganyan. Tapos kinuwento ko rin sa kanya yung message ko. Until kanina umaga, sabi ko, ma, napaka-husay at napakatalino ng Panginoon. Ngayon kung bakit, yun po ipapahayag ko sa inyo ngayon. Alam niyo po ba, na ang Panginoon po ay, gaya ng sinabi ni Kuya Aves kanina, ay bagaman siya po ay napakataas, napakatayog, pero ang Diyos po natin ay napakamapagpakumbaba. Isipin niyo po hindi natin hinihingi ang ating kaligtasan, pero siya po ang gumawa ng paraan para abutin po ang tao sa kanyang mga pagkakamali. Ang Diyos po ay walang kasalanan. Hindi pa po tayo nag-apologize sa Kanya, pero inilaan na po niya sa atin ang kanyang kaligtasan. Alam niyo po sino ang kanyang kaligtasan? It's a person. Because the word salvation in Hebrew ay Yeshua. Alam niyo po kung sino si Yeshua? It's Jesus Himself. So, ibig sabihin, pag sinabi nating Yeshua, it means salvation. Mahusay po ang Panginoon sa pagsisave. So, kung kayo po, feeling nyo, naku, Laverne, napakamakasalanan ko, huwag po kayo mag-alala. Yan po ang expertise ng ating Panginoon. Iligtas ang mga makasalanan. Dumidikit po ang tagapagligtas sa mga makasalanan. Kaya huwag kayong lalayo sa tagapagligtas. Yun pong expertise ng Panginoon. At ang nagliligtas, hindi lang siya nagliligtas, nililinis din po niya ang mga makasalanan. Amen, church? So, alam niyo po, ang ating pag-uusapan sa ngayon, kikilalanin po natin ang mas malaliman pa. Sino ba itong Diyos na ating sinasamba? Bakit ba tayo nagtataas ng kamay? Alam niyo po, yung word na worship, it came from the word worthship. Ibig sabihin, kaya tayo nagpupugay, nagsumasamba sa Diyos because alam natin yung kanyang worth as God. Kasi pag hindi natin naintindihan kung sino siya, mahihirapan natin itaas yung ating mga kamay. Di ba meron tayong mga paboritong basketball players? Alam mo yung misis ko may paboritong basketball player, isa lang ang kilala niya. Si Alapag lang. Wala na siyang pakialam sa ibang player, basta kilala lang niya si Alapag. Kahit pinag-uusapan namin NBA, Alapag lang yan. Sabi ko mga PBA lang si Alapag. At nung nakita ko si Alapag sa SM, hindi yata, sa may Shangri-La. Hindi pala kataasan si Alapag, pero napaka-bait nung mama. Gusto ko sanang pa-picture para ibigay ko kay Mrs. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kasi galit yung mata medyo nasindak ako Pero sabi ko nga, sayang favorite pa naman ng misis ko sa Alapag. Ngayon, bakit pag nanonood ng basketball, tayo, yung misis ko, pag nandun si Alapag, ang saya-saya niya. Kasi kilala niya yung player na paborito niya. Ngayon, marami po sa mga tao sa ngayon, and even Christians at large today, nagtataas lang sila ng kamay, pero hindi talaga nila kilala gaano ang Diyos. At pangkaraniwan, kilala nila ang Diyos sa dalawang pagkakakilala. Sabi ng iba, at ito pong kumakalat na sinasabi ng relihiyon, ang Diyos daw po ay, siya ay punong-puno ng pag-ibig, pero siya rin po ay punong-puno ng puot at galit. Kasi nga, di ba, pinag-usapan natin last month, hindi ma-reconcile ng ilan sa mga relihiyon sa ngayon. Bakit ganoon? Pag pinag-uusapan ng Old Testament, parang mabagsik ang Diyos. Pero pagdating sa New Testament, tila nananagana naman po siya sa pag-ibig at pagmamahal. Pero tinalaki na po natin yan, hindi po nagbabago ang Diyos because sabi po ng aklat ng mga taga-Hebreo, I believe it's Paul who is the author of the book of Hebrews, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang nagbabago lang po ay ang covenant. Pwede niyo pong balikan yung ating episode na yon. I think tinalakay natin yan noong second Sunday of July or third Sunday of July. So ngayon alamin natin, sino ba talaga ang Diyos? At pag naunawaan po natin at makilala natin ang lubusan ng Diyos, hindi tayo lalayo sa Diyos, bagkus lalo tayong lalapit sa Kanya. Bagaman siya po ay matayog, mataas, walang kapares, pero siya po ay napakamapagpakumbaba. At saan po ang papatunayan natin? Kasi maraming tao sa ngayon, pag ini-invite mo sa church, lumalayo Di ba? Sinasabi nila, ayokong pumunta ng church. Baka ako matunaw, baka ako masunog. Para bang si Lord ay may baon siyang acetylene. Pagpasok mo ng simbahan, sisilabang ka. So ako bilang
bilang anak ng Diyos, nasasaktan ako para sa mga ganong pagkakilala ng tao sa Diyos. And that's why, bilang pastor, nais ko pong ipakilala ang Diyos na ating sinasamba. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So the more po na kilala natin at lubusan natin nakikilala ang ating Diyos at ang ating Panginoon Jesucristo, alam niyo po epekto nun, napapagyaman ng biyaya at kapayapaan. So, sino po dito ang gusto ng biyaya ang nag-uumapaw? Amen. So, ibig sabihin, pwede pala mag-multiply yung biyaya. Huwag tayong passive lang. Huwag lang yung simple biyaya lang gusto natin yung nananagana. Huwag kayong mga nonchalant sa bagay na ito. Dapat kayo po ay OA. Sino dito mga OA? Yung iba nonchalant, ha? Now, sino dito ang nananagana ng kapayapaan? Of course. Yung ibang tao na nangangatog sa pangamba, pero tayo po ay punong-puno ng kapayapaan. Gusto ko yun. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, ang daming kaguluhan. Alam niyo po ba, let's continue to pray for Israel because today, ang tagal ng panahon, naabangan nila yung pagbanat sa kanila ng Iran. Pero wala. Psychological warfare ang nangyayari. Ano? Also, let's pray for the people of Iran and Lebanon at yung mga karatig na lugar dahil hindi po makakilos sa mga tao sa Israel. Hindi sila makapag-celebrate kagaya na ginagawa natin because they are still waiting for yung attack ng Israel. Ng Iran, I should say. So, ngayon po, ang mga mananampalataya sa Israel, nakikita natin, napapanood ko at nagpapahayag sila, meron silang inner peace. Kanino galing yun? It's from Jesus Himself. Ganon din po tayo. Kung tayo po may mga problema, ikaw ba, Laverne, may problema? Meron din po. Bakit hindi halata? Because I've got this inner peace in me, which is Jesus Himself. At paanong sekreto? Sabi po ng Biblia, sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, kapag naintindihan mo at nakikilala mo ang Diyos, doon po mananagana ang biyaya at kapayapaan. Ang mundo po ay nag-aalburuto, pero ikaw relax na relax. Ibang tipong, di ba naalala niyo si Jesus? Siya po ay nakasakay sa bangka kasama ng mga disipulo. Sa gitna ng malakas na alon, anong sabi ng mga disipulo sa kanya? Hindi ba kayo, Lord, gising! Ang bira, ang tataas na nung alon. Natutulog ka pa. Ano pinapakita dito ng Panginoon? Sabi niya, chill lang, relax. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala dyan. Naalala ko po nung kami ay pumunta sa mga mangyan ba yun, Mami? Pumunta tayo sa Mindoro. Grabe, oh. Nasa ferry kami. Yung mga katabi namin, ang dami mga pagmumurang ginagawa. Yung mga kabataan. Ang taas kasi nung alon, talagang gumaganong kami sa sinasakyan namin. Sabi ko, Panginoon, alam kong hindi kami malulunod dito. Alam mo, Lord, di ako marunong lumangoy. Sabi pa nung mga nandun sa ferry, yun daw kinalalagyan namin. Di ba, papuntang Mindoro, nandun daw, maraming pating. Lord, marami po pong dapat makarinig na yung ebanghelyo. Relax na kami ni Mrs. Pero sabi ko, syempre may takot ka, no? Pero deep inside, nandun ang kapayapaan. Panginoon, hindi mo kami pababayaan. It's true. Hindi ko alam saan galing yung peace na yun. Mga kapatid, hindi po ako marunong lumangoy. Ang alam ko lang po na paglangoy ay yung, alam mo yung linta style? Yung nakaganon sa swimming pool, nakadikit sa pader. Yun ang alam ko. Gusto nga nila akong ilaban sa Olympics noong araw. Ako tumanggi, sabi ko, wag. Wala pang ganong wala pang ganong category yung linta style. Wala pa. So, praise God. Wala po nangyari sa amin. Hindi kami nagmura, nagpuri kami sa Panginoon. Yung kasama namin, nag-invite sa amin. Sabi, manalangin tayo. Alam niyo, pag tayo po ay kilala natin ng Panginoon, yung pananalangin, it's what natural to, di ba? Di ba sabi ng Biblia, pray without ceasing. Pag sabi pray without ceasing, ano man pong ginagawa ninyo, you are praying, kahit po naghuhugas kayo ng pinggan, kinakausap niyo ang Panginoon. Kahit nakahiga kayo, kinakausap niyo ang Panginoon. Hindi lang niyo kinakausap ang Panginoon pag may problema. Hindi po. Lahat po ng panahon. Alam niyo kung ba't ko kinakausap ang Panginoon? Kasi nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, wala ka pala talagang kaparis. You are awesome. Ikaw ay napakabuti. Na yun po ang purpose ng mga pastor na kagaya ko. Gusto kong ipakilala lalo sa inyo. At lalo kayong ma-excite na pumunta sa church. Bakit ba ako nagpupunta sa church? Kasi po gusto nyo lalo makilala ang Diyos. Ang sa gayon ay managana sa atin ng biyaya at kapayapaan. So ipapakilala ko po sa inyo ang Diyos.
ngayon at sa mga susunod na linggo para po lalo kayong ma-in-love sa isang Diyos na unang na-in-love sa inyo. Galing, ano? We love Him because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 10. Hindi po tayo unang nagmahal sa Diyos. Kaya pong atin pong message for today in this episode ay binigyan ko ng titulo na The God Who Pursues You. Now, this is our question para po sa kabatiran ng ating mga baguhang kasama and even po yung mga online friends natin. Ang pangalan po ng church natin ay Solution. Mapapansin nyo may U. S-O-U-L-U-T-I-O-N. Bakit ganon? Kasi po, nagbibigay ng solusyon ang Panginoon sa ating mga soul. Ito yung nangangailangan ng solusyon. Kapag kayo po'y mananampalataya, wala na pong problema sa inyong spirito. Dahil tayo po bilang mga tao, tayo po'y binubuo ng tatlong ano bang matatawag natin dito? Tayo po'y binubuo ng espiritu, ng kaluluwa, at ng katawan. So kapag tayo po'y tumanggap sa Panginoon Hesukristo, yung pong espiritu ng Diyos ay nananatili na sa ating mga espiritu. Ngayon, para po tayo lalo umunlad sa ating buhay bilang mananampalataya, ang binubusog po natin yung ating kaluluwa. Ito yung maraming questions. At kapag ito po inapunan ng marami pong mga kapahayagan mula sa tunay na ebanghelyo, kapag tama po ang tinatanggap na iyong kaluluwa sa pamamagitan ng iyong isipan, magkakaroon kung magiging malusog din po ito dahil po sa ebanghelyo, magmamanifest po ang kalusugang ito sa inyong physical na katawan. Kaya po yung pangalan ng church natin ay Solution because we're giving through the Word of God, we're giving solution sa ating mga soul. Yun po yung feed natin. Amen? So this is our question for today, na mamaya po meron tayong solution, meron tayong sagot. So ito yung ating question for today. Did you find God or He found you? Sino ba talaga ang nakahanap sa Diyos? Kasi pangkaraniwan, sinasabi natin, kahit ako nung bago-bago ako mananampalataya, ang layo kong pasimula sa mga testimony, natagpuan ko ang Diyos nung panahong ito. Well, mga kapatid, bilang pagsasimula, hindi po natin natagpuan ang Diyos. Hindi naman nawawala ang Diyos eh. Ang nawala, tayo. So mukhang alam na natin yung sagot. So, did you find God or He found you? Actually, God found us. At matagal ka nang hinahanap. Ngayon, ang problema na maraming tao, akala nila hinahanap sila ng Diyos para parusahan sila. Ito po ang mindset ng maraming tao ngayon. But the truth is, hinahanap ka niya because He wants you to experience His awesome love. Kaya nga po pag yung ibang mga tao, ini-invite natin, oy, punta ka sa church. Ayoko, baka masunog ako. So meron silang mindset na ang Diyos ay pumapatay. Susunugin daw sila eh. Grabe, ano? So meron silang sense of condemnation. Well, kaibigan, kung kayo po'y nanonood sa ngayon, hindi po ganun ang puso ng Diyos. At ang paniniwala pa ng maraming tao sa ngayon, ayaw nilang magpakabait. Ayaw ko muna maging born again. Kasi ang thinking nila, pag naging born again sila at malapit sila sa Diyos, pag mabait na sila, kukunin sila ng maaga ng Diyos. Pero sabi ng Biblia in Psalm 91 verse 16, with long life I will satisfy you and show Him my salvation. Once again, the word salvation in Hebrew, it's Yeshua, si Jesus. So the more pala tayo nakafocus kay Jesus, God's salvation, Yeshua, long and satisfying life will be experienced. Baliktad sa sinasabi ng mundo. Na, kanina po galing yung kasinungalingan ngayon. Pag ikaw ay napalapit sa Diyos, sige ka, kukunin ka na ni Lord. Galing sa mundo yun, galing po kay Satanas yun. Ngayon, ako naniniwala, bakit maraming masasamang taong haba ng buhay? Bakit labar yung kapitbahay ko? Samang tao, ang haba ng buhay. Alam niyo kung bakit? Mahal siya ng Diyos. Gusto niyang maligtas yung tao ngayon. Pero it doesn't mean, pag masamang damo, umahaba ang buhay. Hindi po. Mas mahaba ang buhay ng mga tayo mananampalataya. Amen. If you believe it, sa mga nanonood, say amen. Sa mga nandito, and pakilagay po sa ating comment section, amen. Now, this only happens to those who believe. Kung hindi po kayo naniniwala na sa katotohanan ito, hindi po ipipilit ng Diyos. But the truth is, God is not in the business of taking lives. Hindi po siya kumukuha ng buhay. For your information, this is good news. Akala ng ibang tao rin po, ano? Kaya po natatakot sila sa Diyos dahil pag oras mo na, kukunin ka na ng Diyos. Yung term na kukunin ka na ng Diyos, pinaganda lang nila yun eh. Pero sa totoo lang, ibig sabihin ng papatayin ka na ng Diyos. Hindi po pumapatay ang Diyos. Ang pumapatay, yung kalaban ng Diyos. Remember John 10 verse 10?
The thief, referring to Satan, does not come except to steal, kill, and destroy. But, sabi ni Jesus, I am come that you might have life and that you may have it more abundantly. Ang problema ng mundo, pinagpapalit po ng job description ang Diyos at saka ang kalaban. Kaya nga napapansin natin ito sa pangalan lang ng cake. Ano pangalan ng cake? The devil's cake, di ba? Pag masarap, kay Satanas. Pag may mga problema, mga lindol, pagbaha sa insurance plan, anong tawag dito? Acts of God. Pag negative, ibibigay sa Diyos. Ngayon tuloy, ang mga tao, nakukondisyon, pag may baha, ilagay mo sa insurance mo, acts of God. May lindol, acts of God. Ngayon, nagkakaroon tuloy ng mindset ng mga tao, sama nga ng Diyos, ano? Now, ngayon po, babaliin natin yung mga maling kaisipan na yun. That really, God is good all the time, and all the time, kinakanta natin yun, gumaganon pa nga kayo, God is good. Tapos, binabali natin. So, tayo po mga mananampalataya, I believe it's a responsibility to tell people that He is good all the time, and that all the time, God is good. Amen? Church, okay. So, tuloy na po natin. So, para sagutin po ang ating katanungan, una sa lahat, marami sa ngayon, gaya na sinasabi ko, ang tingin nila sa Diyos, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, naku, nalulugod sa iyo ang Diyos, tuwan-tuwa sa iyo ang Diyos. Pero kapag ikaw gumawa ng masama, naku, disappointed sa iyo ang Diyos, baka parusahan ka pa niya. Well, mga kapatid, ang tawag po dito ay it's schizophrenic Christianity. Hindi po ito ang Diyos. Alam niyo po ba, ang atin pong Diyos ay happy God, Makarios. Pag sinabi Makarios, happy. So, tignan po natin ang Diyos natin. Huwag natin i-picture siya bilang si Tatalino. Kilala niyo si Tatalino? Bubble gang. Yung mga edad na, puti ang buhok. Parang ganyan. Yung buhok gato, maputi. Tapos, suplado. Tapos, pag tinatanong mo, parang naiirita siya. Kasi matalino siya, si Tatalino. Ngayon, pinipicture natin gano'n ang Diyos. Kaya tuloy, ang mga tao lumalayo sa Diyos. Now, hindi po gano'n ang Diyos. Ang Diyos po hindi matanda, una sa lahat. Dahil sa langit po, walang tumatanda. At ang Diyos po, kahit matagal na siya, actually, wala siyang pasimula. Siya po ay talagang Diyos. Pero ang Diyos po natin, siya po ang may nagtataglay ng pinakamatamis na pagngiti. Bakit ganun, pastor? Ang daming pastor na hindi nag-i-smile. Kasi nga may mali silang kaisipan. Kaya galit yung pastor sa mga miyembro niya kasi akala niya galit din ng Diyos. Parang, alam niyo yung sa CAT? Sino dito nag-CAT? Di ba, yung mga officer? Nung tayo, naalala ko yung kaklase ko nung araw nung siya yung nag-a-apply bilang officer, grabe yung mga pinagdaanan niya. Na nagpo-push up sa may inodoro. Tapos, naalala ko pa nung araw alam niyo yung papapilahin 20 na mga CAT officers. Tapos yung isang candy isusubo, papasa-pasa doon, tapos babalik. Sabi ko, kadiri naman to. Training daw yun. And then, nung nakapasa na tong kaibigan ko, yung kanyang hirap na ginanas, pinasa niya doon sa kanyang mga nasasakupan. Ganon din po ang karamihan sa mga mananampalataya. Pag meron tayong wrong believing, it will lead to wrong living. Now, tayo po mga mananampalataya, itong assignment natin. We've got to know God today. At gusto natin makilala pa more and more ang ating Diyos. Amen? Church. So, ano ba yung schizophrenic o schizophrenia? Tinignan ko sa diksyonaryo. It's a serious mental disorder in which people interpret reality abnormally. Now, idinitikit natin ito sa Diyos. Once again, ang paniniwala ng maraming tao, pag gumagawa ka ng mabuti sa Diyos o sa kapwa mo, tuwan-tuwa si Lord. Pero kapag ikay nagkakamali, naku, paparusahan ka ng Diyos. Yan nararanasan mo sa ngayon. Kaya sabi nga ni Mike Enriquez, permit me to say, Lord, kaya nagkakahetot-hetot ang buhay mo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Mike Enriquez na hetot-hetot. Yung mga nagkakamali, minamalas ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi pinaparusahan ka ng Diyos. Now, ito po ay wala pong mental illness o disorder ang Diyos. Walang ganong problema ang Diyos. Ang Diyos po, let me tell you, because of what Jesus did on the cross, Jesus did a perfect job. Kaya po nung nakapako si Jesus, sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, it is almost finished, but He said, it is finished. Kaya po, galak na galak ang Diyos.
sa atin. Because lahat po ng kasalanan ng tao ay ibinunto ng Diyos sa katawan ni Kristo. At doon po habang nakapako po si Kristo sa krus, lahat ng ating kasalanan pinagbayaran niya. Siya po nakaranas ng parusa. Na dapat sana para sa atin. So pinagdusahan niya po iyon at siya po'y namatay. Kaya po ang Diyos sa ngayon, wala siyang dahilan para magalit sa inyo. And that is true. Kaya nga po, ang sabi ng 2 Corinthians 5 verse 19, let me give you this awesome verse. This good news. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Take note. God today, in the dispensation of grace, and I believe, hindi po ito mauubos, magpapatuloy po ito, that God is now reconciling Himself to you. So, ibig sabihin, wala nang problema sa Diyos. Pero pangkaraniwan, di natin napapakinggan itong talatang ito. Now, if God is reconciling Himself to the world, wala na problema sa Kanya ang kasalanan because He already dealt sin at the cross. So, ibig sabihin, halimbawa, kung kayo po'y may pinagkakautangan kayo, pero yung pinagkakautangan yung ganun, lumalapit sa inyo, ibig sabihin, may nagbayad na ng utang nyo. Amen, church? So, that's why God is now reconciling the world to Himself. Sabi pa ng talata, let's continue, not counting people's sins against them. So, hindi na ibinibilang ang ating kasalanan sa atin. Bakit? Because 2,000 years ago, lahat po na ating kasalanan, ibinilang na ng Diyos sa katawan ni Kristo. Now, ano pang sabi ng talata? But canceling them. Wow, this is good news. This is the gospel. And God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. So kapag lumalapit po ang Diyos sa inyo, huwag kayong lalayo because God is not in the ministry of condemnation, but God is in the ministry of reconciliation. Siya po ang nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Even though hindi natin siya hinihingi, isipin nyo gaano kabuti ang Diyos. Nagbibigay ng pinaka-importante na hindi natin hinihingi. Isipin nyo po, tayo po'y makasalanan. Ibinigay niya sa atin ang pinaka-kailangan nating eternal, who is of course Jesus Himself. Now, sa tingin niyo po ba, ipagkakait sa inyo ng Diyos sa mga bagay na temporal na hinihingi ninyo? It doesn't make sense, di po ba? Sabi ng Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son but delivered Himself for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay nga po lahat sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating pangailangang eternal, bakit ipagkakait sa inyo ang 1 kilong bigas? It doesn't make sense. Ibig sabihin, kung pinagkakait niya sa inyo ang 1 kilong bigas, mas makapangyarihan pa 1 kilong bigas kaysa kay Kristo. Kung binigay niya sa iyo lahat ng ating pangailangan, yung pangailangan natin pang-araw-araw, simple lang po sa Diyos yun. Amen? So, ganun po kabuti ang Diyos, pero hindi natatapos dito. Tuloy po natin. So, did you find God or He found you? So, mga kapatid, pag-usapan po natin at meron tayong isang kasaysayan na kung saan dito po sasagutin yung ating tanong at the same time ay makilala po natin kung sino talaga ang ating Diyos na sinasamba. Isa pong tagpo sa John chapter 4. John chapter 4 po, nauna dito yung John chapter 3. Amen? Naniniwala po ba kayo na nauna yung John chapter 3 bago John chapter 4? Tama? Sa John chapter 3, nandun yung, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And then, pagdating po dito sa John chapter 4, isa pong eksena dito, isang kasaysayan na kung saan ay makikita natin na sino ba talaga ang nakatagpo sa atin? Ang Diyos ba o tayo nakatagpo sa Diyos? Sa isang kwento na kung saan ay kinatagpo mismo ng Panginoong Jesus, yung babaeng Samaritana. Wow. Yung Samaritana po dito, it typifies us. Kasi yung Samaritana, itinuturing ng mga hentil. Tayo po'y hentil. Ibig sabihin, hindi tayo Hudyo. So, pag meron kayong binabasa sa Biblia, be conscious na may mensahe ang Diyos para sa atin. At ang ganda po ng tagpong ito, dahil sila po ay nagtagpo doon sa balon ni Jacob. So, ito pong kasaysayang ito ay napakaganda at talagang habang pinag-aaralan ko, sabi ko, Panginoon, kinikilig ako sa pagmamahal mo. Dahil, alam niyo kung bakit? Sige, pag-usapan na po natin. Sa mga nanonood sa atin, take note, ang ganda po, marami tayong makukuha mga mabubuting kapahayagan mula sa tagpong ito. John chapter 4, verses 3 to 7. He left Judea,
and departed again to Galilee. Yung pong Judea, ito po ay hindi tinanggap ang Panginoong Jesus dito sa Judea. And then, He departed again to Galilee. Ang Galilee po ay, kung superior ang mga tao sa Judea, medyo hindi superior ang Galilee. Pero ito po maganda in verse 4, sabi po ng talata sa atin, but Jesus needed to go through Samaria. Now, para po may idea kayo, bakit He needed to go through Samaria? Para ang Judea po, lugar po ng mga Hudyo. Yung Galilee po ay lugar din ng mga Hudyo. Now, yung Samaria, ito po yung lugar ng mga kaaway at hindi kasundo ng mga Hudyo. So, bago makarating ang Panginoon at sino mga Hudyo mula sa Judea patungo sa Galilee, kailangan po siyang dumaan talaga sa Samaria. Ang masama nito, hindi po nagtatagpo sa mata. Gaya nito, hindi nagtatagpo. Ang bawa ako Hudyo, Samaritano, hindi pwede magtagpo. Lagi tayong nakagano. Nag-iisnaban tayo. At magkaaway tayo. Ngayon, ang ginagawa ng mga Hudyo, para sila po ay makatawid mula sa Judea, patungo sa Galilee, meron silang iniikot na malayong daan. Hindi shortcut, long cut, para maiwasan lang yung mga Samaritano doon. Pero si Jesucristo po, hindi niya ginawa yon. He needed to go through Samaria. So talagang binuwag niya at hindi siya sumunod sa patakaran ng mga Hudyo. He needed to go through. Nakita niyo po yung term dito sa KJV, pag binasa natin ng John 4:4, He must, imperative talaga, He needs to go through Samaria. Yun ang sabi. Kinakailangan sa Tagalog na siya talaga ay makaraan sa Samaria. So, ang pakay ng Panginoon, makatawid mula Judea hanggang Galilee. Pero, He needed to go through Samaria. Bakit? Just for this one person. Grabe, ano? So, kung yung babae po dito ay typifies Gentiles, tayo. Bakit po may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dahil hindi lamang po para sa mga Hudyong kaligtasan. Kasama po tayo doon, mga Hentil. Amen! And Jesus needed to go through Samaria. Tuloy po natin ang pagbasa. So He came to a city of Samaria which is called Sychar. Sabihin niyo nga po, Sychar. Near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Pansinin niyo po nandun po yung balon ni Jacob. Now, bakit may balon ni Jacob? Ang galing ng Panginoon. Bakit kailangan makipagkita ang Panginoon sa balon ni Jacob? Tandaan niyo po ito Napakahusay ng Panginoon. Jesus therefore being wearied from His journey. Pagod na siya, gutom na po siya. Sat thus by the well. It was about the 6th hour. Yung 6th hour po yung 12:00 ng tanghali. Mainit. Lalo na po dito sa panahon natin sa Pilipinas, 6:00 pa lang na umaga, 12:00 ng pakiramdam ko. Ang init, grabe. Verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. So ngayon, nakakapagtaka, bakit itong babaeng ito, 12:00, umiigib? Alam niyo kung bakit? Ito po ay namarites ko lang. Dahil itong babaeng ito, maitim ang nakaraan, madilim ang nakaraan. Bakit umiigib ng 12:00 ng tanghali? Kasi iniiwasan niyo yung mga marites na umiigib ng umaga. Usually, di ba, umiigib tayo sa umaga? Para panligo, pagsaing, magamit sa ating comfort room. Pero ito, minabuti niya, ay igib ako 12:00 ng tanghali para iwasan yung mga marites na to na umiigib ng maaga. Kasi kilala po siya doon sa kanilang lugar. So, pinapakita ko na, sino tong babaeng ito? Madilim po ang kanya nakaraan. Tuloy po natin, mga kapatid. So, gusto niyo na po ba, alam kong makikimarites na po tayo sa kwentong ito. Hindi po masama maging marites dito para makilala natin. Si Tita Lorna, kitang-kita yung ngiti. Talagang, sige, Pastor, tuloy mo lang. Tutuloy na po natin. Now, let's go back. Tignan po natin. Jesus left Judea. Di siya tinanggap dito ng mga kapwa niya, mga Hudyo, and departed again to Galilee. Verse 4, but He needed to go through Samaria. Papunta siyang Galilee, pero bakit ganun? May pakay siya, He needed to go through Samaria. Alam niyo kung bakit? Dahil mahalaga po sa Panginoong Hesukristo ang isang taong maliligtas. Mga kapatid, kung kayo po yung nag-i-invite ng tao para makarinig ng Ebanghelyo, alam niyo, malaking bagay po sa Diyos yun. Meron tayong nababasa,
Akala natin pag may mga naliligtas, nagkakasiyahan ng mga anghel. Totoo naman po yun. Alam niyo ba't nagkakasiyahan ng mga anghel? Dahil unang naging masaya ang Diyos, nakikisaya na yung mga anghel sa Kanya. So dito, wala pong isang tao na hindi mahalaga sa Diyos. Remember, yung 100 mga tupa, may nahiwalay na isa, pinuntahan pa po ng Panginoon yung nag-iisa na tupa, iniwan yung 99. Pwede naman siguro kung ako yung pastol nun, isa lang naman eh. 99 itong iingatan ko. Pero hindi po, iniwan niya yung 99 just for that one sheep. Now, he needed to go through Samaria because of this one person, because of this one Samaritan woman. So tayo po, nung niligtas tayo ng Panginoon, special kayo sa mata ng Diyos. Hindi yung tipong napagdaanan, si Albert, sige na nga, iligtas na nga kita, nadaanan na kita eh. Hindi ganun. O, may kasama ka? O sige, isama mo na, iligtas na rin natin. Hindi po. Nung tayo po hinarap at pinresu ng Panginoon at kinatagpo ng Diyos, binalak po niya yun. He needed to go through Samaria. Wow! Hindi ba kayo in love? Hindi po nagkataon kayo sa Diyos. Pinlano kayo ng Diyos na maligtas. You know why? Bottom line, because He loves you so much. Mahal kayo ng Diyos. Amen, church? But He needed to go through Samaria. Kung kayo po ay nalulungkot sa lugar ng Cavite, kinatagpo kayo ng Diyos doon. Kinailangan niyang pumunta sa Cavite. Kahit matraffic sa Cavite. Or kung kayo po ay taga-monumento, inabot kayo ng Panginoon sa monumento. Hindi malayo para sa Kanya po ito. Alam niyo po ba, ang ginawa ng Panginoon, delikado yun eh. Para siya po ay tumungo, papuntang Galilee, dadaan sa mga Samaritano. Delikado yun. Now, ang mahirap pa dito, wala siyang kasama mga disipulo. Ang mga disipulo po niya pumunta sa McDo, bumili ng pagkain. Gutom si Lord eh. At nagpaiwan po siya doon. Pagdating niya doon sa Sychar, umupo siya sa Jacob's Well. Wow! Now, 12:00 siya dumating. Ibig sabihin, kilala niya yung babaeng ito. Just for this one person, dumating siya eksaktong 12:00 para abangan yung babaeng ito. Dahil alam po natin, walang nakakaligtas sa isipan ng Panginoon. Kilala tayo. Actually, by name. Kilala po niya, even po yung hibla ng buhok natin. Alam po ng Diyos, alam ng Panginoon sa Kristo, ang bilang na ating buhok. Lalo tigit yung mga walang buhok. Bilang na bilang po niya yun. Ay, sorry, bro. Ganun. So, walang makakaligtas sa Panginoon. At dito po, kinatagpo ng Panginoon, on the 6th hour, nakipagkita po siya dito sa babaeng ito. Let's continue. John 3:16, for God so loved you. Nakita niyo po yung word na so? Pwede namang isulat dito, for God loved you. Pero ba't nilagay po ng Banal na Espiritu yung salitang so? Alam niyo pa ibig sabihin ng so? Sobra. Intensity. Intensity na pagmamahal. So, hindi ka lang basta mahal ng Diyos. God loves you so much. Kasi pwede naman ilagay niya, for God loved you. Panalo ka na dun eh. Pero ba't nilagay yung intensity? For God so loved you that He gave His only begotten Son. Now, let's go back to John chapter 4, verse 4. But He needed to go through. Now, this words not just speaks of necessity. May urgency rin at the same time. Bakit kinakailangan niya mag-go through Samaria? Because of this one person, may pangangailangan yung babae. At napaka-importante, may urgency. Wow! Kaya kapag kayo, kapatid, albawa, nakikinig kayo sa ngayon, we keep on rejecting the message of the gospel, huwag niyo na pong i-reject. Kasi po sa Panginoon, urgent po ang inyong kaligtasan. Hindi mo alam, baka bukas wala ka ng buhay. So, but He needed to go through Samaria because God so loved you that He gave His only begotten Son. Pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak doon sa Sychar, sa Jacob's Well, because for that one person, para sa Samaritanong babaeng to. Wow! So, merong necessity at may urgency. Wow, ganun tayo tinitignan ng Panginoon. Kung ba't kinailangan niya ibigay ang kanyang bugtong na anak? Dahil kinailangan ka at napaka-importante, nagmamadali na ikaw ay maligtas. Wow! So maganda rin po na makita natin kung ba't tayo nag-invite ng mga kapatid natin sa church because may necessity at may urgency at the same time na tayo ligtas na. Paano yung mga kamag-anak natin? Kailangan din po nila makanilig ng gospel. And I praise God for you coming today. Kasi po, hindi natin pwedeng ihalin tulad yung panahon natin sa mundong ito
Maraming tao sa ngayon, hanggang 70 years old. And then after 70, umuwi na sa kabilang buhay. Kapag kayo po'y walang relasyon sa Panginoon, yung susunod po na buhay dito sa buhay na ito, eternal na yun eh. Yun pong 70 years, wala pong laban yun. Pag sinabing eternal, wala pong katapusan yun. Ngayon, kung kayo po'y wala sa piling ng Panginoon, mahirap yun. Walang katapusan. Eh, di sana yung, halimbawa, nandun ka lang sa mainit na lugar, na kung saan tawagin po ng Biblia, impyerno, 70 years, nag-iinit na ko, Lord, init. Hindi, 70 years nandito, kapatid. Hindi, walang ganun. Eternal yun. Kaya nga po si Lord, He needed to go through Samaria because it speaks of necessity at the same time of urgency. Because He loves you so much. For God so loved you that He gave His only begotten Son. Kung sa pananaw po ng mga tao, hindi kayo importante sa mata po ng Diyos, you are so important. And that's why God gave you Jesus, His Son. Tuloy po natin pagbasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Why? That whoever believes in Him, yun lang pong gagawin natin. Manampalataya sa Kanya, should not perish, but have everlasting life. Wow! Hindi ba napakabuti ng Diyos? Amen, church? Amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. So, balikan natin yung kwento. Tanghaling tapat, alas 12. Nakita po ang Panginoon Hesukristo doon sa Sikar at siya po ay umupo. Pagod siya eh. Bilang tao, napapagod po ang Panginoon. At yung kanyang mga disipulo, sabi niya, Panginoon, iwan ka namin muna dito. Punta silang McDo. Yung iba sa Popeyes, yung iba siguro sa Jollibee. Wala na ba yung ating manager sa Popeye? Umuwi na. Pumunta na sa opisina. So, nakita niyo po dito, alam niyo ang Panginoon, ano, kapag kakatagpuin tayo, personal. Hindi niya kasama mga disipulo. Personal, one-on-one. Wow! Ganun tayo ka-espesyal. Hindi niya kailangan yung mga disipulo. You know why? Because gusto kanyang personalin. Wow! So dito, kinatagpo niya, alas 12, nakaupo siya. And then, nakipagkwentuhan siya dito sa babaeng ito na hindi dapat kakwentuhan ng isang Hudyo. Hindi pa nagkukwentuhan ng Samaritano at saka ang Hudyo. FYI. Now, tuloy po natin ang kwento. Verse 7 na tayo until 9. Still with John chapter 4. A woman of Samaria came to draw water. See? Ito na. Iigib siya. Jesus said to her, give me a drink. Now, hindi po nagkataon, bakit sa dinami-daming lugar sa Samaria, bakit dito niya kinatagpo yung babaeng ito? Bakit ang pinag-uusapan? Tubig. Alam niyo po sa Biblia, pag sinabi nating tubig, ito po ay, di ba tayo marami tayong sinasabi sa panahon natin sa ngayon? Itong babaeng ito uhaw. Naghahanap ng pagmamahal. Ito po ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi lamang po kinakalingan ng Panginoon yung babaeng ito dahil nauuhaw siya physically. Pero siya po ay naghahanap ng pagmamahal at siya po ay sadyang bigo. So alam ng Panginoon na meron pong pangangailangan itong babaeng ito, uhaw siya sa pagmamahal. At marami po mga tao sa even mga kababaihan at kalalakihan din, nauuhaw din tayo sa pagmamahal eh. At kadalasan, kapag ito pong uhaw na ito ay hinahanap natin sa kapwa natin mga tao, hindi po mapapawi yung uhaw natin. Kaya po, ang ganda ng setting, ano? So, kinalinga siya ng Panginoon sa balon para tumatak sa isipan ng babaeng ito. Bakit dito kami nagkita nitong Hudyo na ito? Sa balon ni Jacob. E napaka-prominente rin po itong lugar na ito para po sa mga Samaritano. So, nandun ang Panginoon. Isipin nyo, nakaupo siya. Give me a drink. Verse 8. For his disciples had gone away into the city to buy food. Sa McDo, Jollibee, or Popeye. See? Wala yung mga disipulo. So, ninais to ng Panginoon. Gusto niya one-on-one with this Samaritan woman. Verse 9. Then the woman of Samaria said to Jesus, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. So alam po ng babae na talagang hindi pwede na magtagpo ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Then, tuloy natin sa verse 10. Still with John chapter 4. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, kung kilala mo lang kung sino ako, na ako'y kaloob mula sa Diyos. And who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him, and He would have given you living water. So nagpapakilala na dito ang Panginoon. Kung kilala mo lang kung sino ang regalo ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya ng tubig.
At syempre, hindi ka mabibigo, sabi ng Panginoon. Verse 11, the woman said to him, Sir, you have nothing to draw with. Makita niya siguro, wala ka naman dalang tabo, wala kang pitsil, wala kang anything na dala-dala, nandiyan ka lang. Sir, nakaupo ka lang, wala ka naman dala-dala eh. And the well is deep, lalim ng balon. Where then do you get that living water? So, saan ka kukuha ng tubig? So, ang mindset ng babae, akala lang niya, tubig na iigib niya ang ino-offer ng Panginoon. Well, kilala po siya ng Panginoon. Pero ang galing nung eksena sa balon. So, ibig sabihin, kilala tayo ng ating Panginoon sa ating pangailangan. Verse 12, Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his son and his livestock? Sabi ng Panginoon sa kanya, whoever drinks of this water will thirst again. So sinasabi niya, of course, I'm greater than Jacob at kung sino-sino pa. Kasi yung sino mang iinom sa balon na ito, mauuhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na mauuhaw. Now, nakikita nyo na, nire-reveal lang ng Panginoon unti-unti ang kanyang sarili sa babaeng ito. At dito pa, sa dinami-dami ng lugar sa Samaria, dito pa sa Jacob's well. Wow! Now, kilalanin po natin yung babaeng ito. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Ito yung tubig na papawi sa uhaw natin. Amen. Marami pong tao sa ngayon na uuhaw at tinahanap nila yon sa iba't ibang bagay. Akala nila pag sila ay maraming pera, napapawi yung uhaw nila. Akala nila kapag sila ay maraming mga karelasyon, gusto ko nga sana sabihin kay Senator, Padilla Nung pinapanood ko yung hearing sabi ko, Senator, kailangan mo ng tubig ng Panginoon. Amen. Marami pong tao sa ngayon, hinahanap nila yung kanilang pangangailangan sa katawan, sa kanilang physical body, and even sa kanilang soul. Akala nila, makukuha nila sa kapwa nila tao. Pero hindi, galing po sa Panginoon. Pag nasa atin po ang tubig ng Panginoon, hindi ka na uuhawin pa kailanman. Amen. Now, let's continue. Verse 15 na po tayo. The woman said to Jesus, Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. So sabi niya, ayoko na bumalik dito, Lord. Sir, wala pang relasyon, no? Sir pa lang. Pansin niyo po yon. Kasi siguro, every morning na-stress siya, naku, dito na naman yung mga marites, mamaya pa, wala kaming tubig, mamaya pang alas 12 ako iigib. Hirap nun, no? Paano to? Sabi niya siguro sa sarili niya, kapapasok ko lang ng banyo, wala akong panghugas, ang hirap naman ito, mamaya pa ako alas 12 iigib. Ibig sabihin, mamaya pa ako makakapaghugas. So sabi niya sa Panginoon, Lord, Sir, give me this water that I may not thirst. Hindi na rin ako uuhawin, but I come here to draw. Now, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 16 na tayo. Inuunti-unti ko lang po. Tingnan niyo po, Jesus said to her, Go, call your husband and come here. 17. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Then verse 19, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Dito po, gusto ko ipakita sa inyo ang panuntunan na gustong ipakita ng Panginoon Hesukristo ang kanyang tunay na pagmamahal sa babaeng ito. Bagaman ito po yung first time na nagkita sila. Now, tingnan niyo po kung gaano kabuti ng Panginoon. Ito rin po ay matuto tayo kung paano tayo magtuwid sa ating mga kapwa-tao. Di ba tayo bilang mga tao, sanay na sanay tayo mangundi na Pag may mga nagkakamali, kasi hindi ka nakinig sa sinabi ko Ang kulit mo Tapos pag hindi nakinig, pumalya, anong sinasabi natin sa tao? Kita mo na. Kulit, no? Kulit mo kasi. Hindi ka nakikinig Propensity natin to condemn. Pero matuto tayo dito, tingnan po muna natin. Sabi ni Jesus, himay-himayin ko lang po sa inyo. Ang gandang principle po nito. Kilala ng Panginoon yung babaeng ito. Now, para po maintindihan ng babaeng ito kung gaano siya kamahal ng Panginoon, parang ganito. Kailangan ipakita muna ng Panginoon sa kanya na kilala kita. For example, let me give you an illustration. Halimbawa kami ni misis ko. Nung nililigawan ko siya, merong ganitong tagpo sa amin nung araw. Sabi ko sa kanya, nililigawan ko, sabi ko, alam mo, hindi lang kita gusto, I love you. Naku.
Sabi niya sa akin, huwag ka muna nag-I love you, hindi pa ako kilala. Siyempre, ginano ko na naman yung labi, no? Hindi na mahalaga yun. Mahal kita maging sino ka man. Robin Padilla rin ba yan? Di ba? Nag-uumapaw tayo kasi, syempre, ako, gusto ko na maging girlfriend yung aking nililigawan. So, syempre, papakute ka, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ko siya kilala. Kasi ilang buwan pa na ako naliligaw, matagal ako naliligaw sa kanya, wala. Napakaseryoso niyang babae. Napaka-private eh. Pero syempre, na-excite, sabi ko, hindi na mahalaga yun. Mahal kita. Maging sino ka man. Tapos nakita ko yung luha ni Joe, umikot sa dito, bumalik. Hindi ko talaga siya kilala. Ngayon, paano mo mapapatunayan pag mahal mo yung babae kapag dilantad niya yung sarili niya sa'yo? At anbawa lang, marami pala mga madilim na nakaraan ito. Pero despite of those kadiliman sa buhay niya, still sinabi mo sa kanya, doesn't matter, mahal pa rin kita. Di ba? Kesa naman hindi umamin sa yung babae. Nung nagpakasal kayo, wala kang alam. Yung pala, ang dilim na nakaraan ng babae yun. Then, nung nagpakasal na kayo, sinusumbatan mo na siya. Ba't gano'n? Hindi mo sinabi bago tayo magpakasal, lalaki ka pala. Di mo na alaman, ano? So, magkakaroon kayo ng sumbatan. Pero ang Panginoon po dito, alam mo, pinapakita niya sa babae, kilala kita. Ito yung totoong maging sino ka man. I love you. Now, tingnan niyo po kung paano hinimay-himay ng Panginoon to. Sabi niya sa babae, let's go back dito. In verse 16, Jesus said to the woman, go call your husband and come here. Na bakit niya sinasabi ito? Para i-reveal ng Panginoong Jesucristo na kilala niya yung babae. Sabi ng babae, I have no husband. Jesus said to her, kinompliment niya. Now, sa ka makakita, alam ng Panginoong Jesucristo yung kausap niya makasalanan. Pero kino-compliment niya yung makasalanan. Paano niya kino-compliment? You have well said. Wow! That's a compliment. Church. Amen? Kino-compliment niya. Tama sinabi mo. Ang galing, ano? Anong feeling? Naalala ko na ako po'y nasa FEBC, Philippines. Nagtatrabaho. Ang husay ng boss ko, kung nanonood yung boss ko, happy birthday kahapon, belated happy birthday. Ang pangalan niya ay si Ninang Hazel. Ang tawag namin sa kanya doon, tawag sa kanya ay Hazel, kasi Hazel ang name. Alam niyo, ang bait ng boss ko, nung ako'y bago-bago pa sa company, nagsusulat ako ng script. Ang galing niya, magpalakas ng loob ko. Binasa niya yung script ko, sabi niya sa akin, alam mo, Laverne, may potential yung script mo, ang ganda eh. May potential. Ulitin mo pa. Isip-isip kong gano'n, may potential pero ulitin ko. Now, it was her style na sinasabi sa akin, in other words, no, pangit eh, ulitin mo. Pero wala akong narinig na word na pangit. Sabi niya, may potential. So, sa aking pagkakamali, she complimented me. At ngayon, di ba, unang dating sa akin, may potential. Pinagbutihan ko. Her goodness led me to repentance. Now, si Jesus dito, bagamat kilala niya yung babae, go call your husband, sabi ng babae, I have no husband. Kinompliment niya, you have well said. That's a compliment. So tayo po, pa nagko-correct tayo ng mga tao, compliment niya muna. Huwag natin kagad didiin. Bobo mo, boy. Di ba, ganon tayo, no? Ang ina ng kukuti mo, hindi natin gaganunin. Sabihin niyo sa kanila, may potential ka, boy. Kaya mo pang pagandahin yan. Na-encourage ako eh. At nung sinabi sa akin yun, nung pangalawang bigay ko ng script, nag-i-improve dagdagan mo pa. Ibig sabihin, pangit pa rin. Pero wala akong narinig na pangit. Na-inspire ako. Nire-write ko and then finally, tinanggap niya. What if yung boss ko, sinabi niya sa akin kagad, Mass comm graduate ka pero pangit mo sumulat. Walang kwenta. Ulitin mo yan. Hindi ko po narinig yun. And even po sa mami ko, hindi ako nakarinig ng ganun. Marami akong salya. Mahusay kasi sumulat ng mami ko eh. Pag nagbibigay ako sa kanya, anak, maganda to, pero kailangan pandagdagan. Na-inspire ako. So, kinomplement ng Panginoon. So, nakita niyo po, ang principle, kinomplement ng Panginoon bago niya kinonfront yung babae. Now, bakit kailangan i-confront? Because si Jesus po, hindi niya kinokondone ng sin.
Paunawa, kahit po tayo po nasa biyaya, hindi po gusto ng Panginoon ng kasalanan. Hindi niya kinukundo ng sin. So, after the compliment, meron pong confrontation. Anong sabi dito ng Panginoon sa kanya? For you have had 5 husbands. Pero siguro yung pagkakasabi ng Panginoon doon, you have well said. For you have had 5 husbands. Pasensya na po kayo, napasigaw lang ako. Ang tinig ng Panginoon malumanay. Kasi sabi niya siguro sa Tagalog, kasi meron ka ng 5 kinasama. Malumanay pa rin ang Panginoon. Hindi yung, for you have had 5 husbands. Hindi ganun si Lord, yung sarcastic. Hindi po sarcastic. Nasanay lang tayo sa mga pastor na sarcastic ang mga pastor. So sabi ni Jesus dito, na malamyos ang tinig, for you have had 5 husbands. And the one whom you have now have is not your husband. So may confrontation. So sa Panginoon, nakalima ka na eh. May 5 ka ng kinasama. At yung kinakasama mo sa ngayon, hindi mo siya asawa. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Kilala kita, iha. At yung kinakasama mo sa ngayon, hindi mo rin asawa. Nakita niyo po ito? Yung 5, hindi nagtagumpay. Because yung uhaw niya, kapag hinanap niyo po ito sa kapwa niyo tao, this is doomed to fail. At naranasan ng babae. Now, hindi siya natapos sa 5. Kasi meron siyang uhaw na hinahanap eh. At ang uhaw na ito sa lalaki. Naghahanap siya ng pagmamahal in all the wrong places. Nasubukan na niya yung 5 lalaki, hindi umubra. Naghanap pa po siya ng isa pa. Ito yung kinakasama niya sa ngayon, pang-6 na. Now, sabi ng Panginoon, isa lang ang papawi ng uhaw mo. Ako, 7. Alam niyo po ba yung numeric number ng 7 sa Bible? It speaks of rest. Pagod ka na sa 5, naka-5 ka na ba? 5 lalaki, mabigat yun, ha? Amen? Amen? Wala nag-amen, wala nakaranas. 5. Tapos meron ka pang isa, 6. Problema pa tong isa. Now, sabi ni Jesus, ako yung pang 7. And number 7 is the number of rest. Sabi niya, kapag ininom mo yung tubig na nanggagaling sa akin, mapapawi na ang uhaw mo. Wow! Galing, palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan natin yung number 7. Remember, number 7 in the Bible, nilikha po niya ang lahat. Pakalipas ng 6 na araw, 7 araw, God rested. Because number 7 is the number of rest. Jesus is the number of rest. He is the 7th man in the Samaritan's life. Wow! So dito po mga kapatid, gaya po ng babae sa kwento. Bakit ganon? Hindi po mapapawi ang uhaw ninyo kapag nakaikot ang buhay ninyo sa tao. Halimbawa, nakaikot ang buhay ninyo sa asawa ninyo. Kaya sinasabi ko kay Mrs. Ma, mag-iikot ang buhay mo sa akin. Huwag mo sasabihin, you are my everything. Kanta lang yun. Ang everything natin si Lord. Ako rin, marino sa akin mag-asawa, hindi ko sinasabi sa kanya, you are my life. Pag nawala na po siya, wala ka na. Ang life natin si God. And He is our everything. Marino po sa amin mag-asawa yun. Hindi ko kinakantaan si Mrs. ng mga ganong kanta. Marino. Kasi po, pag nakaikot ang buhay natin, umiikot sa buhay marahil ng inyong pera, naalala nyo na itong nakalipas na pandemya, marami pong na-deplete na mga savings because of COVID-19. At ang dami nating nabalitaan, nagpatiwakal. Dahil ang kanila pong, we could say, ang kanilang buhay umiikot sa kanilang pera. Yun po ang kanilang Diyos-Diyosan. Huwag nyo rin pong iikot ang buhay nyo sa asawa ninyo and even sa anak po ninyo. That's doomed to fail. Or even po sa kotse nyo marahil, sa inyong bahay, pag nawala po yan, pag binahayan, at nasira ng anay, wala na. That's doomed to fail. Now, alam niyo po dito, maybe, ito pong aking suggestion. Kung kayo po, even po yung nanonood sa atin online, marahil kayo po ay hindi napapawi yung uhaw o hindi nyo natatagpuan yung kapayapaan, yung napapawi yung uhaw na ito. Maybe umiikot po ang buhay ninyo sa mga material na bagay sa mundong ito. Pwedeng masyado kayo nakatingin sa asawa ninyo, sa properties ninyo, sa pera ninyo. Ang sabi ng Panginoon dito, napansin nyo, why not spend time alone with Jesus? Nakita niyo po ang Panginoon, nung kinatagpo yung babaeng ito, wala yung mga disipulo. Jesus also spent time with this woman. Ano lang sila? One-on-one. Why not give us yung
buhay natin ng panahon para, halimbawa, nag-iisa kayo sa bahay, isipin niyo, huwag yung bagay na nagbibigay sa inyo ng pagod. Siguro makipag-usap kayo sa Panginoon. Find time to talk to Him. Kasi pag umiikot po ang buhay ninyo, kagaya po sa amin, sa mga anak namin, hindi umiikot ang buhay ko kay Aves. Hindi umiikot ang buhay ko kay Arian. Kasi pag nangyari yon, makikita ng kalaban yung aking weak spot. Masyado ka nakatutok sa mga anak mo, sasaktan ko yan. Ewan ko lang kung di ka bumagsak. Nakita niyo po yon? Tinuturuan mo si Satan paano kasaktan. Binibigay ko yung mga anak ko sa Panginoon. Lord, pag umalis na po sila ng bahay, Panginoon, ingatan mo po sila. At hindi rin madalas sa aming mag-asawa. Minsan umaalis mag-isa si Jo na mamalengke. Pero kadalasan magkasama kami. Pero pag hindi kami magkasama, sabi ko, Panginoon, ayoko mag-alala. Ingatan mo yung asawa ko. Ayoko ipakita kay Satanas na pag masyado ka nakafocus sa kung saan, doon ka niya sasaktan. Halimbawa, nakafocus ka sa pera mo. Ay, diyan ka talaga titirahin ng kalaban. O kaya, sa motor mo. Ay, motor mo. Dito. May tuturo doon, no? O kaya, masyado ko yung, dun sa, ako nung araw naalala ko may pagka-OC ako, pag meron akong bagong gamit, ayoko nagagasgasan, yun pa yung unang nagagasgas. May pagka-OC ako, bro, Yung bang sapatos na pinakamamahal-mahal mo, yung talagang ayaw mo pa gano'n, no? Yung pa yung unang nasisira. See? Kasi ngayon, nandun yung puso ninyo Yun ang Diyos-Diyosa natin. So, ang gusto ng Panginoon, spend time with Jesus. Dalawa lang kayo. Now, let's go back dun sa sistema ng Panginoon. So, ang ginawa niya muna, you have well said, kinompliment niya yung babaeng ito. Bagaman makasalanan, ha? And then, that's the first C, compliment. And then, kinonfront niya. Sabi niya, for you have had 5 husbands. So, pinapakilala ng Panginoon, kilala kita. Meron ka ng 5 kinasama. At yung kinakasama mo ngayon, pang-6. Hindi mo rin asawa yan. And then, pagkatapos yung kinonfront, so pinapakilala dito ng Panginoon, huwag kang mag-alala, kilala kita. Wow! And then, pagdating dyan sa verse 18b, ikalawang bagay, kinompliment niya uli yung babae. And that you spoke truly. Wow! Galing ng Panginoon. So may sandwich, Yung pagtutuwid natin, maganda pong matutuhan natin to. Pag meron tayong tinutuwid ng mga tao, para hindi sila nasasaktan sa atin. Ano po ang una? Compliment, confront, and then compliment. I-sandwich natin yun. Wow. In other words, pwedeng KKK. Kiss, kick, then kiss again. Galing, May natutuhan kayo? Hindi yung kagad i-kick yun. Kiss muna. Then kick. Meron ka 5 asawa, alam ko. And that you spoke truly. Kiss again. God's goodness, Jesus' goodness, led that person to repentance. Wow! Now, anong sabi ng babae? Siguro nahiya yung babae, parang propeta po kayo. Di ba? Nailipat bigla yung siguro sabi ng babae, Mira, parang wala na akong naitago sa taong ito. So alam niyo po itong babaeng ito, di ba natatakot siya? Hindi ko lang nailagay yung verse dito. She was the first evangelist sa kanilang lugar. Di ba? Ayaw niya lumabas Nang umaga, gusto niya, 12:00 siya iigib. Pero nung nakita niya, nakilala siya nung taong kausap niya, pinagsigawan niya, Oy, may propeta dito. Siya yung unang nagsisigaw. Kita niyo po, Jesus' goodness led us to repentance. Wow. Verse 19, that woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Yan po yung verse 19. Siguro nahiya na siya, pero, Lord, total, wala na akong itatago siya. Kilalang-kilala mo na ako. And then sabi nga ng Panginoon, in John 3:17, si Jesus po nagsasalita dito. Mind you, mga kapatid, tingnan niyo po ang Panginoon. He is not in the business of condemnation because, sabi ng verse 17 ng John chapter 3, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. See? Kinondemn po ba? Meron ba kayo narinig na condemnation sa Panginoon? Wala. At yung taong ito nagbago. She became the first evangelist sa kanilang lugar. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ba ang Panginoon? Yes! Now, alam ba ng Panginoon na makasalanan yung babae? Yes. Diniin ba niya na makasalanan ka
Nakalima ka na, grabe ka. Ganun ba? Ganun ba sinabi na, hindi eh. 5, isipin mo, 1, 2, 3, 4, 5 na. Tapos meron ka pang bago. Diyos ko naman, ano, hindi naman sabi, Lord, Diyos ko naman ako, ba't ka naman ganyan? Ganun ba si Lord? Hindi naman ganun si Lord, di ba? Kino-compliment pa po niya. Ganun po ang Diyos natin. He is that good. Na yun po ang gusto natin ipakilala sa mundo. Na pag lumapit kayo sa Panginoon, wala ka nang itatago sa Panginoon. Kilala ka niya. And yet, He will never condemn you. Gusto lang niya ipaalam sa'yo, kilala kita anak. But still, I love you. Sarap, ano? Kaya ako nung nakilala ako ng misis ko na sabi ko sa kanya, matatanggap mo ba ako na ako'y simpleng gwapo lang? Sabi ng misis ko, oo, tanggap kita. Sabi ko, thank you. Di ba pag sinabi mo yung pagkatao mo sa kanya, sabi ko, wow, ganun din po ang Panginoon eh. Wala tayong naitago sa Kanya, but He still loves us. Yun po ang Diyos natin. So, sino po ang nakatagpo sa babaeng ito? Natagpuan po ba niya si Lord o si Lord na nakatagpo sa Kanya? Pinuntahan siya ni Lord. Wow! So tayo po, hindi natin natagpuan ng Panginoon. Si Lord ang kumatagpo sa atin and He needed to go through our way para ma-meet tayo doon. Sa babaeng ito, kinatagpo siya sa Jacob's Well. Bakit? Uusapan nila tubig. Uhaw, para pawiin ng uhaw. Ang galing ng Panginoon, no? Nung araw po, nung maisingit ko lang po ito, no? Sabi ko nga kay Mrs. kanina, nag-uusap kami. Nung araw, alam ng Panginoon kung saan kami katatagpuin. Nung may trabaho ako, kasi before po, bago ako naging full-time pastor, meron akong work. Talaga ang isipan ko, nasa trabaho ko. Mag-ipon. Wala namang masama sa pag-iipon. Si Mrs. po ay bahagi ng isang bangko na subok na matibay, subok na matatag. Nasarado na po ngayon. Nagsara eh. Kasi sobrang nasubukan namin matibay at matatag. Nakasandig kami doon sa mga trabaho namin. Hindi naman po na si Lord na nagpasara ng bangko or nawalan na ako ng kung ano man. Pero alam niyo po, nasukat namin, ang dinodiyos namin, hindi siya eh. Nung nagsara yung bangko, sobra kaming down. Si Mrs. talaga nakatanaw sa malayo. Ang team song niya noon, malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Natatakot nga ako noon eh. Kasi baka magdire-diretso. Kasi marami po siyang kaibigan sa bangko. Merong isang nagpakamatay dahil yung pera niya hindi niya nakuha. Tiga dyan lang dito sa film. Malapit sa kanya yun, nagbaril ng sarili niya. Nawala yung kanyang perang inipon na 5 million pesos. Sakit to, ano? Now, marahil yung kasi yung kanyang, doon siya nakasandig. Ganon din po kami. Nung nawala yung trabahong yun, walang nakuha si Mrs. na 5 duling at 5 diretsong tingin. Wala talaga. Nakita namin, yun pala yung dinodiyos namin. This was 2011. Pero kung titignan mo kasaysayan, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Mas healthy pa nga kami ngayon eh. Hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Yan yung kinatatakutan natin, akala natin mapapabayaan tayo dahil nakasandig kami dun sa perang naipon o dun sa aming trabaho. Yun pala yung dinodiyos namin. Doon kami kinatagpo ng Panginoon. Bagaman mga kapatid, hindi po ang Diyos ang nasa likod ng pagpapasara ng bangko. Kasi siyempre bilang mag-asawa, meron kaming trabaho. Nagko-compliment kami. Maganda yung aming sahod. Yung mga anak po namin, ng mga panahong yun, tumigil sa pag-aaral. Masakit po para sa akin bilang tatay. 2 anak mo nasa bahay lang. Diba? At nalulungkot ako. Na talaga ng mga panahong yun, wala kami makain. Mahusay lang po, dumiskarte yung misis ko. Sa umaga, nagluluto siya ng sardinas na may sayote. Sa gabi naman, sayoting may sardinas. So, busog pa rin kami. At pag naghahain si Mrs. sa sardinas, hindi ko alam. Alam ko, kinuwento ko niya na to dati pa. Si Aryan, hindi ko alam, pero masaya yung bata. Sabi niya, sardinas, wow, my favorite. Umi-English pa. Buti na lang sa biyaya ng Panginoon, hindi po kami ginalis. Maraming pagkakataon po, hotdog, sardinas ang ulam namin. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Now, nakita namin, Lord, hindi pala dapat kang sumasandig dun sa mga bagay na material. Nung nakita namin, Lord, ikaw lang ang pag-asa namin. Kasi nasa dulo na kami ng tsate noon ng tali. Di ba kadalasan kapag nasa dulo ka na ng tsate, sa kanino ka lumalapit?
sa Panginoon. Wala ka ng resources eh. Now, doon namin na-realize, okay, Lord, wala na eh. Ikaw lang ang aming kasandigan. Kinatagpo kami sa bangko. Yung babae sa Jacob's Well. Kasi yun din ang aming, akala namin doon kami kukuha ng aming resources sa bangko. Nagsara eh. Bagaman meron silang pangako, subok na matibay, subok na matatag. Hindi po subok na matibay ang tao at hindi rin po siya matatag. Alam niyo kung sino lang ang subok na matibay at matatag? Ang Panginoong Diyos. Si Jesus lang. Amen? So ganoon din po tayo, maganda pong paalala sa atin to. Ano man pong sinasandigan nyo sa ngayon, huwag kayong sumandal dyan. Huwag kayong umasa sa tao. You're doomed to fail. That's doomed to fail. Hayaan mo katagpuin ka ng Panginoon. Paano, Pastor, kapag nalulungkot ako? Minsan sa isang araw. May kalungkutan talaga. Spend your time with Jesus alone. Si Jesus, nag-spend siya ng time with this person alone. Pinapunta niya muna sa Jollibee yung mga disipulo. Wala siyang kasama. Sige, bumili muna kayong pagkain. Meron akong gagawin dito. At gutom na gutom ang Panginoon. Alam niyo po, nung dumating ang mga disipulo, sabi niya, Panginoon, may dala na kami pagkain. Alam niyo, sabi ni Jesus, busog na ako. Alam mo saan siya nabubusog? Kapag mayroong mga taong naliligtas. Wala siyang kinain na food, pero nung nakausap niya yung babae ito at naligtas, doon niya naramdaman, busog na ako, sabi niya sa mga disipulo. So ganun din po tayo. Pansinin niyo, kapag kayo nakakapagpahayag ng salita ng Panginoon at yung tao niyo nag-repent at tumanggap sa Panginoon, pansinin niyo, nabubusog din po tayo. Amen, church? So once again, yung kinasama ng babae ito, 5. Marahil ganito rin po tayo. Yung 5 yan, hindi pa rin po tayo nadadala. We're looking for love in all the wrong places. Nahanap mo. Baka, Lord, ang uhaw ko, makakapagpatid ng uhaw na ito, yung bibili ako ng bagong gadget, magkakaroon akong bagong boyfriend o bagong girlfriend. O baka naman, sa perang ito, kailangan ko lang ito, Lord, para mapapawi na yung uhaw ko ito. Hindi po eh. Nakalima na siya. Then, meron pa siyang kinasamang isa. That's 6. 6 in the Bible is the number of men. Kaya kapag puno-puno ka ng pagiging tao, 666, that's the number of beast. Nagiging halimaw ng tao eh. Kaya di ba may 666, that's the number of beast. Number 7, it's the number of rest. Sabi ni Jesus, ako na yung pang-7. At yung tubig na ihahain ko sa'yo, ipapainom ko sa'yo, kailanman, hindi ka na mauuhaw. So church, I would like to invite you. Papasukin nyo na po ang Panginoon. Siya na ang kinakailangan mo. Siya na yung pang-7. Amen? Church? Okay, tuloy po natin bilang pagtatapos. The woman said to Jesus, Sir, give me this water that I may not thirst, for I come here to draw. And then, anong sabi ng Panginoon? In verse 13 until 14, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Pag kayo po'y uminom sa Panginoon, hindi lang po one time po ito, bagkos ito pong fountain of living water, manggagaling pa, it's from within. Wow! So hindi tayo manunuyot. Kaya pala, di ba, bilang born again, tinanggap po ng Panginoon, ang kanyang espiritu ay nasa iyo ng born again spirit. Kapag kayo po'y kumakain pa ng tubig na kanyang salita, nalilinis ang inyong kaluluwa. Bagaman, meron tayong napapakinggan every single day, yung mga alikabukan pa yung kaluluwa natin eh. Nakakapakinig ka ng masasamang balita. Now, paano huhugasan ito ng Panginoon? Ng tubig ng kanyang salita. And then, nakakapekto po ito. Nagiging malusugan yung kaluluwa at ang manifestation nito, nagiging malusog din po yung katawan. Pansinin niyo po, ang mga taong umaasa sa Panginoon, hindi nagmumukhang matanda. At masayahin pa. Amen. Tingnan mo si Kuya Albert. 300 years old na po siya. Hindi mukha, di ba? Hindi, I mean, meron siyang dinaramdam, pero masayahin pa rin. Why? Because I believe, nasa kanya yung living water ng Panginoon. So, let's go back to our question. Did you find God or He found you? Wala atin pong solution. As we end, it's God who pursued and found you because, bottom line, He loves you. Now, let me give you ito pong muling mga talata para po maalala ninyo. Bilang patunay na wala po kayong maitatago sa Panginoon. Psalm 139, 1-3. O Lord, you examine me and know. You know when I sit down and when I get up. Even from far away, you understand my motives. You carefully observe me when I travel or when I lie down to rest. You are aware of everything I do. Amen.
Pinasa na natin to kanina, 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. And last verse, John 7:38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Praise God. So mga kapatid, kapag si Jesus po ang tukoy na inyong buhay, mananagana po sa inyo ang tubig ng kanyang buhay. Amen. So it is God who pursued us and it is God who found us. Amen, church? Pwede po ba nating palapakan ng Panginoon? Amen. So napakabuti ng Panginoon. And one last thing, gusto ko pang paalala sa inyo. Minsan, sa buhay natin, pag tayo po ay nilalapitan ng Panginoon, sinasabi natin lagi sa Kanya, Lord, wala akong oras eh. Pero alam niyo po ba, lahat tayo sa mundo, meron tayong 24 hours. Tingnan niyo po ito ha. Napakahusay ng Diyos. Ang Diyos po, always He works on threes. Di ba? May Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Laging tatlo ang kilos ng Diyos. Spirit, soul, body. Yung 24 hours, lahat po tayo. Meron ba ditong tao na may 25 hours? 26? Nanay, kayo po, 27 hours? 24 din. 24 din, di ba, Nay? Now, alam niyo po, sabi ng mga eksperto, pinapatotohanan nila na napakahusay ng Diyos. Lahat po tayo, divided by into 3 natin itong 24, may tigi 8 hours tayo. Alam niyo po yung first 8, kanina po itinalaga ng Diyos, tulog. Di ba dapat meron tayong 8 hours? Dapat at least, no? Pastor, ako 1 hour lang eh. Naku, delikado po yan. Dapat 8 hours. Now, inilagay ng Diyos yun para sa ating katawan. And even sa ating kaluluwa. Sino nagbe-benefit? Tayo. Yung remaining 8 hours, binigay po ng Diyos sa atin para maghanap buhay. Yung iba pa nga sa atin, 9 hours eh. Napansin niyo po ang Panginoon, yung remaining 8 hours, may fraction na lang doon ng Panginoon. Pero minsan hirap tayo magbigay ng oras sa Panginoon. Pag iniimbitahan tayo sa church, gusto, dami kong trabaho eh. Pero walang nagsasabi na, ang dami akong tulog eh. Walang ganun, ano? Pero naisip niyo po ang Panginoon, meron pa tayong remaining 8 hours, pwede nating spend with our family. That's spending time with God din, ha? Mga kapatid, binigay sa atin ng pamilya to spend your time with your family. 8, yung unang 8, once again, tulog, tapos trabaho. Pero minsan nga yung trabaho, nagiging 9, 10 pa eh. Pero sabi lang, Panginoon, 8 lang. Hindi, Pastor, meron akong 9, meron akong siesta eh. Yung remaining 8, spend time with your family. Mga ama, mga tatay na nanonood po sa atin, baka po yung misis nyo nauuhaw sa oras nyo, why not give her a fraction of your time? 8 hours naman yun eh. O kaya yung mga anak po ninyo, kailangan kayo. Mga nanay naman, bigyan natin. 8 hours yun, no? O, di isang oras, may 7 ka pa. Ba't hindi na magbigay ng oras sa Panginoon? Hindi naman niya hinihingi yung 8 hours eh. Pinapa-divide pa nga niya sa'yo eh. So, ano pong point ko? Marami tayong reasons. Pero, alam niyo po yung inyo pong pagpunta sa church, hindi po magbe-benefit ng Diyos. Alam niyo sino magbe-benefit? Tayo. Amen. Pero laging sinasabi natin po, ito lang po ipaalala, even po para sa akin din. We spend so much time sa ibang bagay. Pero itong 8 hours na to inilaan po ng Panginoon sa sarili mo, for your family, yung pamamasyal mo rin. That's spending time with the Lord. Ang galing, ano? Sa church, 2 hours lang. Wow, ang bait ng Panginoon. He's not asking too much from us. Amen, church? Now, bakit ko po sinasabi po ito? Because it's a matter of right decision. Amen? So, I would like to invite you today, even po yung mga nanonood sa ating mga Christians na make a decision. Hawak po ninyo, kanya-kanya po tayong 24 hours. It's a matter of decision lang. Paano nyo gagamitin perfectly yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. And ako, I honor si Kuya Makoy. Puyat po siya. Hindi ko sinasabi to para bulahin siya, no? And I see yung commitment. Galing po siya ng gig. Tumugto siya kagabi. Pero
Sabi niya, gusto kong lumalim sa salita ng Panginoon. Sino nagbe-benefit? Tayo, di ba? Kuya Albert, call center agent. Mukha naman, di ba? Puyat. Pero, naghahanap siya ng panahon para sa Panginoon. Sino nagbe-benefit? Siya pa rin. Amen. 8 hours, 8 plus 8 plus 8, that's 24. Dami nating oras. So, maganda po, spend time alone with Jesus para hindi po kayo nagiging lonely. Para hindi nyo kinakanta yung kanta ni Victor Wood. Lonely. Hindi kayo Mr. Lonely. Amen, church? So, mga kapatid, bago po tayo kumanta, gusto ko kayong imbitahan. Maybe for so long, you are so busy with so many things. Gaya po ng babaeng ito, tinry na po niya lahat ng bagay. Magkaroon na siya ng 5 asawa. Actually, hindi asawa. 5 kinakasama. But she failed. Umanap pa siya ng isa. That's number 6. And finally, dumating po yung ika-7th man sa buhay niya, who was Jesus Himself. Kinatagpo po siya talaga. Alam niyo kapatid, kinakatagpo po kayo ng Panginoon ngayon. Marahil nauuhaw po kayo sa kapayapaan, nauuhaw kayo sa kagalakan. Akala niyo magpapasaya po sa inyo yung maraming pera, maraming karelasyon. Hindi po totoo yun. Meron pong vacuum ang puso natin that only Jesus could fill. Kahit po sa inyo hanapin yan, uminom kayo ng alak, magsugal naman kayo. Delikado pa kayo, pag natalo kayo, ubos pera nyo. Hindi nyo po mahanap talaga yun. Only Jesus could fill that void na nasa puso ninyo. So I would like to invite you today. Gusto nyo matapos na po yung pagod ninyo sa buhay? Accept Jesus as your Lord and personal Savior. Bottom line, matagal ka nang pinopursue ng Panginoon. Maybe this is the right time for you to accept Him as your Lord and personal Savior. Amen. So, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Buksan niyo ang inyong puso at ang inyong bibig. O Diyos, tinikilala ko ang aking buhay. Walang kakayahan para iligtas sa aking sarili. Kaya naman, sa oras pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong mga pagdurusa at kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang aking kasalanan. Maraming salamat po dahil makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. At sa iyong pagkabuhay na maguli, pinapatotohanan mo na ako na tumanggap sa iyo ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Ama, maraming salamat po sa kaligtasan na inilaan mo para sa akin. Maraming salamat din po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Purihin ka. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, kahit po dito sa church, kung kayo po yung first time na dumako at na kinatagpo ng Panginoon, manampalataya po kayo, kayo po ay Kristiyano na anak na ng Diyos. And Jesus wants to spend time alone with you. Gusto niya personal. Wow. Talk to Him. Kahit po, Panginoon, kahit ganun lang, Lord, nalulungkot po ako, Panginoon. Masaya po ako. Lahat ng aspeto ng buhay ninyo, tell Him, Lord, kapos po ako ngayon. Help me. Hindi po kayo mabibigo sa Panginoon. Amen. Tayo po tayo. At bago po tayo manalangin, tayo po muna ay umawit ng papuri sa Panginoon at pasasalamat. Sa panguna ng praise and worship. Amen. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. Sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Luwalhati sa pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati sa pagsamba.
Itaas ang ngalan mo, Ama. Alam niyo po kung bakit marapat na bigyan po ng papuri ang Panginoong Diyos? Isipin niyo po, hindi po aksidente na kayo po ay nandito sa church at sama-sama natin pinapupurihan ng Panginoon. Siya po ang naglaan ng oras at sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal po kayo ng Diyos. Ayaw niya kayo mapahamak. At lahat ko mga kapatid, mula po sa ating mga pinag-usapan, gusto pong ibalik ng Panginoon yung inyong pagtuon. Huwag po sa mundong ito. Ang pera, ang mga relasyon, mapapawi po yan eh. Pero yung relasyon natin sa Panginoon, mananatili po yan magpakailanman. Marahil, even po yung mga nanonood sa atin online, nasubukan nyo na rin eh. May maraming bagay. Bumili ng mga bagong gamit. Pero after a month, wala na eh. Nagsawa ka na eh. Ganun naman talaga yun, ano? Or sinubukan mo na iba-ibang relasyon. Hinanap mo sa iba pang pamamaraan. Marahil ikaw ay nagsusugal. Pero wala pa rin. Kahit nananalo ka, marami kang nakukuha ng pera, pero parang hungkag pa rin yung buhay eh, no? Alam niyo po, kaya nga po minarapat ng Panginoon, He needed to go through Samaria. He needed to go through your place. Siya po ang kumatag po sa atin. Hindi mo siya pinuntahan. Hindi natin siya pinuntahan. Siya po ang bumaba sa mundo. For God so loved the world that God gave us His only begotten Son. Nandun po siya sa kanyang trono. Hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging tao. Alam niyo kung bakit? Para abutin ang ating mundo. Para angkinin ang kasalanan mo. Ganun kakamahal ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, maranasan po natin ang ganap na kapayapaan at kagalakan. Wala po sa bokabularyo ng Diyos. Ayaw niya, nakikita na lumuluha si Teacher Nelly. Gusto niya nakasmile. Gusto niya nakangiti si Brother Bob. Gusto niya si Brother Junix. Yung tipong relax lang at nagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos sa inyo. Bilang tatay, ako rin po bilang tatay, ayaw ko makita yung mga anak ko na nakasimangot. Ayaw ko nakikita lumuluha po sila sa bahay namin. Gusto ko sa bahay namin maingay, masaya. Ganon din po tayo. Gusto ng ating Ama sa Langit, masaya tayo. Nakasmile, maingay. Kapag nagpupuri, talaga naman, hindi tayo magkaumayaw sa pagkanta sa Kanya. Yun ang puso ng Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Bottom line, because He loves you so much. So I would like to invite you today. Gusto ko po pag magpipray tayo sa ngayon, have this sense of yung pagmamahal ng Panginoon. Yung bang isipin po natin habang nakapikit tayo nagpipray. Hayaan mong consent yourselves to be loved by God. Hayaan mong i-consent mong sarili mo na yakapin ka niya. Yung bang i-imagine mo habang nagpipray ka, yakap-yakap ka ng Panginoon. Kasi mahal ka niya eh. Hindi yung malayo ka sa Diyos, yakap ka niya. Because He loves you so much. Ano man pong kalagayan meron kayo, even po sa online. Sabi po ng Biblia, cast your cares upon Jesus. Marahil kaya po kayo maraming alalahanin sa buhay because nilalagay natin ang ating pagtitiwala sa pera, sa asawa natin, sa mga anak natin, sa bangko natin, sa trabaho natin. That's doomed to fail. Sabi ng Panginoon, tama na yan anak. Nakaka-anim ka na, papasukin mo na ako sa buhay mo. Gawin mo akong prioridad. Akong bahala sa iyo. Let me love you. Mahal ka ng Panginoon. Pwede po ba yan? So, let's have this sense of God's love. Imagine po natin, yakap-yakap tayo ng mayamang bisig ng ating Diyos because He loves you. Come on, church. Close your eyes. Imagine po natin, yakap-yakap ka ng Panginoon. Iusal mo sa Panginoon, sabihin mo ang iyong nararamdaman. Kahit yung simpleng pananalita lang, sabihin mo, Panginoon, nalulungkot po ako. Panginoon, nabibigatan po ako. O Diyos, nakikita niyo po at naririnig mo at nararamdaman mo ang damdamin na aming mga kapatid sa ngayon. Gaya po na aming pinag-usapan mula sa John chapter 4. Panginoon, Ikaw ang kumatagpo sa babaeng Samaritana. Gayon din, Panginoon, alam kong kayo po ang kumakatagpo sa mga kapatid namin. On-site and online. Lord, thank you. Dahil bagaman napakalayo ng Judea, minarapat mong tunguhin ang Samaria. Malayo rin po ito. Just for this one person. Para lamang po sa babaeng Samaritana ito. Ganon din po kami, Panginoon. Hindi mo kami dinala sa tahanan mo ngayon para wala lang. Meron po kayong layunin. Alam ko po marami po sa mga kapatid namin yun. Meron po silang nararamdaman na kabigatan sa kanilang puso. Panginoon, naririnig mo po ang kanilang mga tinig, ang kanilang naghuhumiyaw na puso, ang kanilang pangangailangan.
Salamat, O Diyos. Dahil Panginoon, nariyan ka. Sabi mo, cast our cares upon you because you care for us. Salamat, Panginoon, dahil naisin mong kayo po ang magbuhat, Panginoon, ng aming mga pasanin. Dahil gusto mo, Panginoon, kami ay nabubuhay na may kagalakan, kasiyahan, kapayapaan at kapahingahan. Church, buksan po ninyo inyong mga labi. Sabihin niyo sa Panginoon ang inyong kabigatan. At the same time, let's thank Him in advance, believing na sinagot na po ng Panginoon ang ating panalangin. Aba, aming Diyos, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako dahil pinakinggan nyo na po ang panalangin ng bawat isa po sa amin dito. Believing that you want the best for us, naniniwala po ako that you are that good. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Ngayon pa lang, Panginoon, maraming salamat po. Tinugon nyo na aming mga panalangin. And all of this, Lord, we pray and we claim in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Church, see you next Sunday. Bye. Sige po, makakaupo na po tayo. Are you... Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.